Pangalawa, ang Rusya sa pinakamalaking hukbong sandatahan sa mundo. Mas maraming tangke kaysa karamihan ng bansa sa mundo. Mas maraming sundalo, mas maraming kanyon, mas marami sa lahat. At natatalo ito ng isang kalsada. Oo, tama ang narinig mo. At nangyayari ito dahil sa isang nakakagulat na dahilan. Hindi dahil sa kakulangan ng armas. Sobra-sobra ang armas ng Rusya. Nangyari ito dahil tumigil ang Ukraine sa direktang pagharap sa malaking hukbo at pinili ang mas madaling paraan. Sinimulan nilang putulin ang supply ng pagkain, gasolina at bala bago pa ito makarating sa kanila. Sa dulo, ang malaking hukbong gutom ay parang tambak lang ng bakal, hindi ba? At ang pinakanakakabahala pa dito, hindi lang dahil gumagana ito. Mas nakakabahala na gawa na ito ng Ukraine minsan sa digmaang ito. Sa isang lungsod na tinatawag na Kherson. Sa huli, nagtapos ito sa pag-atras ng hukbong Ruso. At pagkatapos malaman yon, hindi maiiwas ang itanong, paano natalo ng pangalawang pinakamalaking hukbo sa mundo dahil lang sa isang kalsada? O mas malala pa, bakit kahit may ganong kapangyarihan, di magawang depensahan ng Rusya ang kalsada? Iyan ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Para maintindihan kung paano napapabagsak ng kalsada ang isang higante, dapat muna natin maunawaan ang isang patakaran sa digmaan na bihirang mapansin. Babalik na ako sa usapan tungkol sa kalsada, pangako. Magkakaroon lang ito ng saysay pagkatapos may lumang kasabihan sa militar. Nag-uusap ang mga baguhan tungkol sa estratehiya. Nag-uusap ang mga profesional tungkol sa lohistika. Nakakainip man, pero ito ang pinakaimportanteng bagay sa digmaan. Dahil ang isang hukbo ay hindi lang tangke at sundalo. Isa itong higantang bibig na kailangang kumain sa lahat ng oras. Panggatong para umandar ang mga sasakyan. Bala para makaputok ang mga kanyon. Pagkain para sa mga sundalo, mga piyesa para ayusin ang mga nasisira. Mga medical team para sagipin ang mga sugatan. Lahat ng ito kailangan makarating sa harap ng labanan. Araw-araw, walang tigil. Lahat ng ito ay dumadaan sa kalsada, riles at tulay. Isipin mo ito. Ang sundalo sa unahan ng labanan ay parang dulo ng mahabang lubid. Ang lubid na ito ay umaabot sa likod 12-12 ng hanggang daan-daang kilometro papunta sa mga imbakan ng lahat ng kailangan niya. Pag naputol ang lubid, mamamatay ang dulo mag-isa. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang sundalo sa dulo. Kung walang lubid, wala siyang maiputok na bala. Wala siyang gasolina para umatras o pagkain para magtagal. Maaring mayroon kang pinakamahusay na sundalo sa mundo, pero kung hindi dumarating ang pagkain niya, matatalo siya ng mas mahinang sundalo na may sapat na supply. At puno ang kasaysayan ng mga higante na natutunan niyan sa pinakamahirap na paraan. Si Napoleon ay nagmarch sa papasok ng Rusya kasama ang isa sa pinakamalalaking hukbo na nakita ng Europa. Dandang libong mga lalaki sa papel ay hindi matatalo. Pero habang mas lumalalim siya sa teritoryo ng Rusya, lalo namang humahaba at numinipis ang linya ng supply nila. Hanggang sa sobrang pagkakabanat nito, naputol na rin. Naubos na ang pagkain. Hindi dumarating agad ang bala. Namamatay sa gutom ang mga kabayo at dumating na ang taglamig. Ang malaking hukbong pumasok sa Rusya para sa mabilisang tagumpay ay natunaw sa nyebe. Karamihan sa mga lalaki ay namatay hindi sa labanan kundi sa gutom at lamig. Mahigit 100 taon ang lumipas, sinubukan ulit ng mga Aleman sa Rusya ang parehong bagay nung ikalawang digmaang pandigdig. Ipinusta nila ang lahat sa bilis, sa pag-asang manalo bago maging problema ang supply. Pero habang sumusulong sila, lalong hirap panatilihin ang mga linya ng supply. Ang pinakakinatatakutang hukbo sa mundo noong panahong yon ay napalibutan at natalo sa isang lungsod na tinatawag na Stalingrado sa malaking bahagi dahil tumigil ang pagdating ng supply. Dalawang higante, parehong mali, parehong wakas. At tingnan mo, hindi mo na kailangang bumalik pa ng malayo sa kasaysayan dahil nangyari na ito sa digmaang ito. 3 taon nang nakalipas, ang Kherson ang tanging kabisera ng rehiyon na nakuha ng Rusya mula nang magsimula ang pananakop. Ang malaking tropeo, ang patunay na maayos ang takbo ng digmaan para sa kanila. Hindi sinubukan ng Ukraine na bawiin ang lungsod sa madugong labanan. Iba ang ginawa nila.
Ilang buwan nilang pinabagsak ang mga tulay sa ilog na nagsusuplay sa lungsod, binomba ang mga imbakan ng bala at dahan-dahang pinuputol ang bawat koneksyon. Unti-unti, naging imposible ang pagsuplay sa mga tropang Ruso sa loob ng Kherson hanggang sa mismong general ng Russia na namumuno sa digmaan ay lumabas sa pambansang telebisyon. Inamin niya sa buong bansa na ang pagpapanatili ng lungsod ay ayon sa kanya walang saysay. Ginawa niya ang halata, pinaatras ang mga tropa. Umatras ang Rusya sa kabilang bahagi ng ilog at iniwan ang pinakamalaki nilang tropeyo ng walang malaking huling labanan. Hindi lakas ang nagpaalis sa kanila sa Kherson. Gutom ang dahilan. Tandaan ng Kherson, babalikan natin ito sa huli. Kung tingin mo ay interesante ito, gawin mo ang isang simpleng bagay para makatulong sa paglago ng channel. Mag-subscribe ka dito dahil mga ganitong kwento mula sa likod ng digmaan ay dinadala namin araw-araw. Makikita mong lohistika ang kahinaan, pareho kina Napoleon sa mga Aleman at sa Kherson. Pero kung pag-uusapan ng digmaan sa Ukraine, saan nga ba eksaktong naipapakita ang kahinaang ito ngayon? Para masagot yan, tingnan mo ng tama ang mapa. Tingnan mo, sinakop ng Rusya ang napakalaking bahagi ng timog ng Ukraine. Sa mapa, puro pula yan. Mukhang solid, mukhang matatag, parang pader. Pero may isang detalye na hindi ipinapakita ng kulay sa mapa. Lahat ng napakalawak na teritoryong yan ay pinadadaan lang sa kakaunting mga kalsada. Parang isang napakalaking mansyon na nakakabit lang sa kuryente gamit ang isang manipis na kawad. Napakalaki ng bahay. Pero umaasa lang siya sa manipis na kawad na yon. At ang sentro ng lahat ng ito ay isang lungsod na tinatawag na Mariupol. Dito nanggagaling ang mga rutang sumusuporta sa karamihan ng tropang Ruso sa timog. Umaabot ito sa Crimea, ang peninsulang inangkin ng Russia noong 2014 at itinuturing nilang pinakamalagang hiyas. May pangalan pa ang pangunahing ugat ng network na ito. Isa itong highway na tinatawag na R-280. Mga Ruso mismo ang binansagan nito na Novorossiysk. Ito ang huling bahagi ng koridor na nadudugtong sa Rusya at Crimea sa lupa, dumadaan sa mga okupadong lungsod. Dito dumadaan ang fuel, bala, kagamitan, lahat. Dito pumapasok ang panganib ng paglalagay ng lahat sa isang kalsada lang. Oo, epektibo ito, gumagana ng maayos, hanggang sa dumating ang araw na may makapuntirya rito. Dahil wala ng plan B, wala ng ibang kalsada para lumihis. Yun lang o wala na. Ang parehong bagay na nagpapabisa sa sistema ay siya ring nagpapadali nitong masira. Dito papasok ang tanong, kung matagal na ang kahinaang ito at kita sa mapa, bakit hindi noon pa inatake ng Ukraine? Ang sagot ay, sa loob ng maraming taon, hindi talaga nila kayang makarating doon. Malayo ang mga kalsadang ito sa linya ng labanan. Paminsan-minsan napapaputok ang Ukraine pero walang seryosong humahadlang dito. Walang tuloy-tuloy. Masyadong malayo, masyadong ligtas. Halos walang abalang dumaraan doon ang mga convoy ng Russia. Araw-araw, taon-taon. Pero nagbago na yon. Nagbago ito dahil sa teknolohiya. May bagong henerasyon ng attack drones ang Ukraine na kayang lumipad ng malayo. Sobrang layo, mga 100 hanggang 300 kilometro depende sa modelo. Mas nakakatakot pa, hindi lang distansya ang problema. Ang ilan sa mga drone na ito ay may sarili nilang utak. Isa sa kanila, isang modelo na gawa sa Amerika na tinatawag na Hornet ay lumilipad ng mababa malapit sa lupa kung saan mahirap itong makita. Gumagamit ito ng computer vision para otomatikong matukoy ang sasakyang militar ng Russia sa tanawin. Kinilala nito ang target, tinutukan ito at sumisid. Hindi na kailangan ng taong magpalipad nito palagi, ginagabayan na lang bawat metro. May dala itong maliit na kargamento, ilang kilo lang pero sapat na sirain ang truck. Biglang, yung highway na R-280 na mga 100 kilometro ang layo mula sa harapan at mukhang napakaligtas na ding 1 oras na lang ng paglipad para sa mga drone na ito. Yung dating napakalayo, naging madali ng target. At hindi lang isang drone, napakarami na nilang lumilipad sa koridor na yon kaya nagagawa ng mga operator na magugnayan, pumili ng pinakamahalagang target at sabay-sabay umatake.
Noong katapusan ng Mayo, opisyal na inanunsyo ng Ministro ng Depensa ng Ukraine ang isang programa. At ang pangalan nito ay nagsasabi na ng lahat. Logistikong pagharang. Ang ideya ay simple at brutal. Sistematiko nilang sinasakal ang kakayahan ng mga Ruso na makagalaw sa pinakaloob ng sinakop na teritoryo malayo sa linya ng labanan kung saan akala ng mga Ruso ay ligtas sila. At para magawa iyon, naglaan sila ng napakalaking budget para bumili ng mga drone na may mahabang abot, 5 bilyong hryvnias. Katumbas yon ng mga $113 milyong at yon ay para pa lang sa unang yugto. Ang kahanga-hanga ay hindi ang pera, kundi kung paano nila napagpasyang ipamahagi ito. Nagtayo sila ng isang sistema ng puntos. Para itong scoreboard, ang brigadang pinakamaraming nasisira sa lohistika ng kalaban at matagumpay sa pagputol ng supply ng hukbong Ruso, sila ang nabibigyan ng pinakamagagandang armas para magpatuloy. Parang kumpanya na ginagantimpalaan ang empleyadong nakakamit ang target, mas maraming sumisira, mas maraming natatanggap na kagamitan para makasira pa. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Dati, puro improvise lang. Ang inisyatiba ng malihaing sundalo dito at doon. Naging isang industriya na ito. May budget na, may target na, May kompetisyon sa pagitan ng mga koponan. may gantimpala sa mahusay na performance. Hindi lang basta inaatake ng Ukraine ang lohistika ng Rusya, ginawang industriya na nila ito. At makikita mo ang resulta nito dun sa ibaba sa mga kalsada. Masyadong maganda ang mga numero para baliwalain. Laging sementeryo ng sasakyan ang mga kalsadang palabas ng Mariupol. May mga larawan na kumakalat sa internet na nagpapakita ng magkabilang panig ng kalsada na puno ng mga nasunog na truck, mga bangkay ng armored vehicles na umaaso pa, mga baluktot na tasis. Para magkaroon ka ng ideya, sa isang araw lang sa katapusan ng Mayo, ang opisyal na bilang ng hukbong Ukrainyano ay nagtala ng halos 500 sasakyang pangtransportasyon ng mga Ruso na nawasak sa buong digmaan sa araw na yon. Mga truck ng munisyon, mga tanker ng gasolina, mga mabibigat na sasakyang pangtransportasyon, halos 500 sa loob ng 24 na oras. At alam mo ba kung ano ang mas masama para sa Rusya? Hindi kayang panatilihin ang ganitong bilis. Ayon sa bilang ng mga Ukrainyano, halos 7,000 truck ang nawala sa Rusya ngayong buwan ng Mayo lang. Higit ito ng 5 beses sa karaniwang bilang ng mga nawalang truck noong simula ng digmaan. At para mapalitan yon, ano ang marami sa kanila? May 10,000 lumang truck ang Rusya na nakaimbak, mga natira pa mula Cold War. Mukhang marami talaga. Pero sa ganitong bilis, tatagal lang na 100 araw. Karamihan sa mga sasakyang ito ay dekada nang nakatingga, kinakalawang at walang maintenance, halos bakal na lang at baka hindi na mapatakbo. Ang bawat truck na nagiging kalansay sa kalsada ay hindi na makakabalik. At naging mas malinaw ang epekto nito. Umabot sa sobrang tindi ng presyon sa mga kalsada sa timog na napilitan ang mismong Rusya na higpitan ng paggalaw ng mabibigat na kagamitan sa pinakaimportanteng highway nila, ang tinatawag na R-280. At kapag sinusubukan ng mga Ruso na tumakas sa mga kalsadang lupa sa mga likulikong daan sa gitna ng kawalan, natutuntun pa rin sila ng mga drone doon. Ayon mismo sa mga brigadang Ukrainyano na nag-ooperate sa lugar, wala na raw silang matatakbuhan. Ngayon, alam ko kung ano ang maaring iniisip mo. Ukraina lang ba ang nagsasabing nananalo sila? At makatarungan lang na pagdudahan yan. Hindi lang ang Ukraina ang nagsalita, maging ang Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan, isang seryoso at neutral na source tungkol sa digmaang ito, ay may parehong konklusyon. Iniulat nila na ang kampanyang ito laban sa lohistika ay, sa katunayan, unti-unting nagpapahina sa kakayahan ng Rusya na lumaban sa timog, bukod pa sa pagbibigay daan sa Ukraina na umabante sa ilang bahagi. May isa pang mahalagang detalye, mismong mga pro-Russia na vlogger militar na sumusuporta sa digmaan at sumusubaybay sa loob ay inihahambing ang nangyayari ngayon sa nangyari noon sa Kherson. Kapag pareho ang sinasabi ng dalawang panig at ng mga tagamasid, hindi na ito propaganda, kundi nagiging katotohanan. Dito tayo humaharap sa pinakadekomportableng tanong sa lahat.
Tingnan mo, napakalaki ng Rusya. Ikalawa ang hukbo nito sa laki sa mundo. May pera, industriya at mga inhinyero. Bakit hindi na lang niya ipagtanggol ang mga kalsadang ito? Ito ang pinaka nagpapaliwanag na bahagi ng kwento. Dahil ang sagot ay simple at brutal, wala siyang magagawa. May depensa laban sa mga drone. Anti-drone lambat ang tawag dito. Ito ay mga lambat na nakasabit sa ibabaw ng kalsada na nagpapasabog sa drone bago pa ito tumama sa sasakyan sa ilalim. Gumagana ito. Nagiging parang isang uri ng bukas na lagusan sa ibabaw ng kalsada. Pero may dalawang problema. Ang una ay ang network ay sumasaklaw lang sa may ikling bahagi. Ang pinaka-exposed na bahagi. Malaking trabaho ang pagmintina ng kilometro-kilometrong network at ang R280 ay may daan-daang kilometro. Ang pangalawang problema ay hindi ligtas sa aberya ang network. Kahit saan meron, natutuklasan pa rin ng mga piloto ng drone ang mga puwang, butas at mga lugar na walang takeb. Ibig sabihin, hindi mo kayang takpan ng lambat ang buong koridor. Ang depensa na meron sila ay hindi sapat para sa laki ng problema ng Rusya. At alam din ito mismo ng mga Ruso. Ang administrasyon ng okupasyon sa lungsod ng Berdyansk ay naglabas pa ng abiso para sa mga driver na nagsasabing malinaw na kailangan maglagay ng mga anti-drone na lambat sa mga kalsada, mag-organisa ng ligtas na mga hintuan sa gabi at maglagay ng mga rescue team sa kahabaan ng mga ruta. Pansinin mo ang gamit ng pandiwa, kailangan pa lang, sa hinaharap pa mangyayari. Ipinapahayag pa lang nila ang solusyon pero hindi pa naipapatupad. Ang mismong Rusya na ang umamin sa publiko na lantad ng kalsada at hindi pa nila ito napoprotektahan. Ano pa ang pwedeng gawin ng higante? Halos wala na. Dito nagsimulang dumilim ang kwento para sa Rusya. Hindi kayang gawing bulletproof ng Rusya ang kalsada kaya nilimitahan na lang nila ang trapiko rito. Naglabas ng utos ang gobyerno ng mga mananakop na nililimitahan kung sino lang ang pwedeng gumamit ng highway papuntang Crimea dahil sa panganib ng drone at minang iniuhulog sa kalsada. Isinara na ang trapiko sa ilang bahagi ng koridor. Ang mga sibilang driver ay pinipigilan at pinapadaan sa masikip na alternatibong ruta. Isipin mo ang ibig sabihin nito. Ang pangunahing arterya na nag-uugnay sa Rusya at Crimea ay naging sobrang delikado para magamit ng normal. At ang mga konvoy ng militar na patuloy pa ring dumadaan ay ang mga libu-libong truck na nagiging bangkay na lang sa daan. Wala nang gamot na hindi sinubukan ng Rusya. Wala talaga itong lunas. Mayroon itong pangalawang pinakamalaking hukbo sa mundo pero hindi nito nga panatiling ligtas at bukas ang kalsadang inaasahan nito. Ngayon, kailangan nating maging tapat. Wala sa mga ito ang nangangahulugan na babagsak ang Rusya bukas. Malaki ito, matibay at ilang beses na rin itong nakaangkop sa mga taktika ng Ukraine sa buong digmaang ito. Maari pa itong makaangkop, walang nakakaalam sa labas kung gaano kasakit ang epekto ng kampanyang ito sa loob ng mga rehimentong Ruso. Ang tiyak lang ay hindi ito kaunti. At sa ngayon, ang takbo ng mga pangyayari ay papunta lamang sa isang panig. Hindi nawawala ng teritoryo ang pangalawang pinakamalaking hukbo sa mundo dahil lang sa naubusan ito ng mga tangke. Marami silang tangke. Natatalo sila dahil naintindihan ng kabila ang isang bagay na hindi kayang solusyonan ng laki lang. Walang silbi ang pagiging pinakamalaki kung matuklasan ng kalaban kung saan ka sinusuplayan at yon mismo ang putulin. Ganoon din ang nangyari sa Kherson noong 2022, parehong paraan. Dahan-dahang putuli ng mga tali at hayaang gutom ang tumapos sa trabahong hindi nagawa ng labanan. At nagtapos ito sa pag-abandona ng Rusya sa lungsod, walang malaking labanan, gutom lang. Ngayon, parehong paraan ang gamit sa mas malaking kalsada na sumusuporta sa mas malawak na teritoryo. Sa huli, ang laki ng hukbo ay hindi na naging pinakamahalagang bagay sa isang digmaan. Ang mahalaga na yon ay kung sino ang unang makakaputol ng supply ng kalaban. At ito ay isang digmaan na isinasagawa 200 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan may putukan. Sa isang bakanteng kalsada.
sa isang nag-iisang truck ng gasolina. Sa isang drone na mababa ang lipad, tahimik, naghahanap ng susunod nitong target. Lalo pa itong titindi sa mga susunod na buwan at patuloy naming susubaybayan ang bawat hakbang ng kwentong ito ng malapitan. Kaya mag-subscribe ka na sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa naming ilalabas. At bago ka umalis, gusto kong mag-iwan ng isang tanong. Sa tingin mo ba magiging bagong Kherson ang kalsadang ito o makakaya ng Russia na makakaangkop at mapapanatili ang posisyon nito? Ilagay ang sagot mo sa mga komento. Hanggang sa susunod na video.